Ah, tulad ko guys, nagbabayad din ako ng tax. 'Di ba? Ang nakakalungkot nito guys, yung tax natin ibinabayad kada taon guys. May malit akong negosyo, meron akong malit na negosyo. Pero guys, ang nakakalungkot guys, yung ibinabayad natin tax guys, ay pag pinagsama-sama yan, kahit maliliit na negosyante guys, tulad ko guys, pag pinagsama-sama yung mga taxpayer na yan, yung mga binabayad na tax ng ating mga kababayan guys, naiipon yan guys eh. Kasi ang maliit na bagay, ang mahalaga mga kababayan, ang maliit na halaga guys, eh lagi naman nag-uumpisa yan sa maliit hanggang sa lumalaki ng lumalaki. Kaya nga lang guys, ang nakakalungkot guys, dahil yung ibinabayad natin tax ay ninanakaw lang ng mga politiko guys. Diba? Nakakalungkot lamang guys na sila mismong pinagkatiwalaan natin, na mamumuno sa bayan natin, pero ano nangyayari? Diba? Kinukurakot lang nila, ninanakaw lang nila. Tanggap mga kababayan yung ginagawa ng mga politiko natin guys. Kasi pinagkakatiwalaan natin sila na sila yung hahawak ng budget ng natin, ng pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayer. Ay hindi natin alam guys na sila pala ang talagang magnanakaw. Kung tutuusin guys, napakayaman ng bansang Pilipinas guys. Mayaman tayo sa bansa na makarating bansa natin. Pero anong nangyayari? 'Di ba? Ay napag-iwanan na nga tayo ng Cambodia. 'Di ba? Ang Cambodia ngayon guys, napakayaman na ng Cambodia ngayon. Kaya kita mo malakas nang maghamon ng giyera sa Thailand eh. 'Di ba? Ay ngayon guys, napag-iiwanan na tayo talaga. Wala. Hangga't may mga magnanakaw na politiko dito sa atin, hindi uunlad ang bansa natin. Hindi aasinso ang mga maliit na mga Pilipino guys. Bagkus guys, lalo pang maghihirap dahil sa kagagawa nitong mga magnanakaw na politiko na to. Etong administrasyon ngayon, ng panahon ngayon ng administrasyong ngayon, Marcos guys, ito ngayon ang pinakamalalang korupsyon sa buong kasaysayan guys. Bilyon ang usapin dito. Diba? Hawakan nyo yung puso ko. Mga kababayan, hawakan nyo yung puso ko dahil hindi ko na matis ang mga kawalagian dyan sa mga ghost project ng national government guys. Grabe. Hindi katanggap-tanggap tong pinagagawa ng mga politikong congressman dito guys. Nako, kung gagayahin naman natin ng Indonesia guys, malamang mangyari yun. Bakit? Bakit natin gagayahin ang Indonesia? Totoo, maaaring pwedeng gayahin natin guys, pero hindi mangyayari na yung mangyari sa Indonesia kung iahalin tulad natin dito sa Pilipinas. Kasi guys, sa Indonesia guys, nagkakaisa ang bansang ang bansa nila doon. Ang mga mamamayan sa kanila, ang sambayan ng Indonesian citizen mga kabayan, nagkakaisa, sa atin hindi. 'Di ba? Magsisiraan pa kamo imbes na magkaisa laban dito sa mga magnanakaw ng mga politiko na to. 'Di ba? Ang Indonesia, ang mga negosyante tumutulong. Pinupunduhan yung mga nagrarally. Politiko lang talaga. 'Di ba? Pinupunduhan yung mga nagrarally. Politiko lang. Ang mga negosyante, kahit papaano ang Indonesia, kakampi nila ang mga ibang kapulisan at kasundaluhan at mga negosyante. Dito, paano natin may sasakatuparan yung kagaya nung nangyari sa Indonesia mga kababayan? Dito, ang kakampi ng politiko dito, ang mga negosyante. Paano mangyayari yun na mahalin tulad natin ang pagpapatalsik sa gobyerno, sa presidente ng Indonesia? Gusto natin gayahin, gaya na sa Thailand, napatalsik din yung ambassador ng Thailand. Napatalsik na naman ng bansang Korea ang kanilang presidente. Ay kasi doon sila mayayamang bansa sila eh, na kung saan nagtutulungan yung kanila, ang mga mamamayan sa kanila, tinutulungan ng mga negosyante. Dito mga kababayan, ang tinutulungan nila dito ang mga politiko. 'Di ba? Kasabot ng mga politiko ang mga negosyante, malalaking negosyante rito. Kaya mga kababayan, paano mangyayari yung sistemang ganun? 'Di ba?
Alam mo, nakakalungkot lang mga kababayan, no? Kasi, sadyang wala na tayong mapapala dito sa gobyerno na to. Wala na tayong, sobrang hirap na ng buhay ng Pilipino. Ha? Ang mamahal na mga bilihin, halos lahat ng bilihin ngayon. Kumita ka ng, ngayon, kumita ka ng 1,000 ngayon isang araw. Guys, ginahagabihan guys, 100 na lang matitira sa'yo. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon mga kababayan. Ha? Ang hirap ng kalagayan ng mga Pilipino. Sana naman ipagkaloob ng Panginoon Diyos na magkaroon na tayo ng presidente na matino at talaga namang mama sa taong bayan. Nangyari na to kay panahon ni Duterte, pero anong nangyari? Kung sino pa yung presidente na pinakamatino, pinakanagmahal sa taong bayan at nagmahal sa mga Pilipino, yun pa ang kinidnap na kung saan sa panahon ni Duterte marami siyang iniligtas na mga kababayan natin na may hatol na kamatayan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero anong nangyari ngayon mga kababayan? Siya pa tong presidente na gumawa ng mabuti, gumawa ng maraming project, maraming naipatupad na batas, maraming sa buong kasaysayan, Duterte lang pinakamaraming napagawa. Pero anong nangyari mga kababayan? Bakit kailangan pa nilang dalhin sa ibang bansa para hatulan? Diba? Ikaw? Ako. Diba? Nakakalungkot mga kababayan ang naikapalaran ng bansang Pilipinas guys. Dahil tinambakan tayo ng mga sandamakmak na mga buhayo dyan sa gobyerno. Itong administrasyong Marcos mga kababayan, ang pinakamaraming korupsyon sa buong kasaysayan. Ha?